So, ayan ang ating mga edible plants at ating mga ornamental plants. Paano nga ba natin poprotektahan laban sa sikat, sa tindi ng sikat ng araw ngayong summer? So, ayan ang ating mga edible plants. So, ang ating mga pananim na halaman, mga kinakaing mga halaman, mga gulay, ay talaga namang mga nalalanta o lumulupaypay ang kanilang mga dahon dahil sa sobrang init, sa sobrang sikat ng araw. Ayan ang ating mga sili. Pag ganitong oras, afternoon sun, talagang ayan, ang mga kanilang mga dahon ay naglulupaypayan. So ano nga ba ang ating gagawin na pamamaraan para sila ay makasurvive ngayong summer, ngayong panahon ng tag-init. Kaya ngayong pong araw na to, samahan nyo na naman po ako at meron po akong mga tips na ituturo or meron po akong mga tips na gagawin. Mga simpleng tips lang naman po na madali lang po natin gawin. Dito sa ating halaman, dito sa gilid, walang problema dito kasi hindi sila naarawan dito. Tapos mainit pa kami dyan sa taas. Sa mga alas 10, ayan kasi dyan, mataas, may bubong din. Kaya hindi masyadong sa araw. Hanggang lang dito. Mga hanggang alas 10, ayan, tatamaan sila dito ng araw. Hanggang alas 10. Kaya hindi sila masyadong apektado dito. Walang nasusunog dito sa kanila. Kaya doon lang sa likod, doon lang ako may ipapakita na hindi naman siya malalang malala. Hindi naman siya masyado ding nasunog dahil nga mainit naman at nilagyan din namin ng big umbrella. Yan, pag sobrang init na, pagka afternoon sun, ayan, may nilalagay na kami doon para may protect naman doon sa mga mahihina doon sa afternoon sun. Dahil sobrang init na talaga ngayon, sobrang init ng araw. Yan, dito wala namang masyado. Philodendron na red sun. Ayan, medyo na rin sila. Ito lang. Ayan. Tapos ito, sunlight. Philodendron din. Ay, hybrid sunlight. Ito yung mga nag-revert na rin yung green na yung ating mga birkin. So, ito yung galing nga kay Sispe. Ayan, may bagong dahon na tinanim natin yung last time na video ko. Ayan, buhay na sila. So, ayan, punta tayo dito sa likod bahay. Dito yung talagang natatamaan ng afternoon sun. Pero ayan, may net naman kami dito. Tapos, nilagyan din natin ng big umbrella. Ayan, ito yung mga rubber tree. Ayan, nilagyan ko siya ng mga tukod kasi ang tataas na nila. Ayan, ang net nila ganyan ng green. Tapos, nilagyan namin ng umbrella dahil sobrang init dito. Yung afternoon sun yung tumatama dito sa kanila. So, ito pala yung pinalipalin din yung mga bigyan na sa kahoy kasi kasi yung lumalaylay sila. Ayan, pinalay ko dyan sa kanilang mga sakusang na lumalaylay. Ayan, lang naman to. Chipipay lang naman. Kasi ito yung silog. Malaking silog. So, ayan. Sobrang init. Ayan, nakalaylay na itong itong silog. Ito. Pero pagka nakatayo naman siya. Tapos ito yung ating mga protons or San Francisco. So hindi naman sila masyadong nasunog dahil nga meron tayong net sa taas. Ito lang peace lily. Ayan yung medyo nagkaroon ng dyan. Talaga to sa mahina talaga to sa araw Ito mga peace lily.
Ayan, ito. Hindi naman. Konting ano lang yan. Konting sunog lang. Tapos ito. Ayan, hindi naman alin lang. Tapos ito. Ayan, kaya nga nung makita ko yung ganito, na meron yan, yun nga, kinabit na namin tong big umbrella. Para nga, hindi na, yung ibang halaman ay hindi naman masunog kasi kawawa naman. Nakakaawa naman yung mga dahon nila. Oh. Tapos ito mahina din to sa init. Ito yung ating mga rubber tree. Yan. Arawan na rin sila dito. Kasi ngayon ay anong oras ba ngayon? Mga alas 2. Alas 2 ngayon. Ayan yung araw. May konting yun pala oh. Konting sunog din sa dahon. Yan. Siguro kailangan pa naming magdagdag ng net dito kasi bakit nga ba sobrang init ngayon? Nung last year, hindi naman siya ganito. Parang hindi naman ganito katindi yung init. Kasi last year, ganito lang din naman yung net namin. Parang wala namang nasunog na dahon. Pero ngayon, marami parang oh, ayan yung mga sunog niya, oh. Oh. Kailangan pa namin magdagdag talaga ng net. Ayan pala, oh. Ayan. Kailangan pa dagdagan ng net siguro kasi manipis. Siguro yung mga 80%. Mga 80% yung kanyang shade. Ito yung magandang kulay. Ito, inalis ko to talaga dun sa kasi yung afternoon sun talagang sobrang init. Ito, oh. Ayan. Ayan. Inalis ko siya doon sa tinatamaan ng afternoon sun. Kasi hindi niya kakaya. Sako, tinitignan ko nga yung ibang mga tinatamaan ng mga afternoon sun. Ilalagay ko siya dito sa nilililim ko sila. Pag ganitong oras kasi, araw dito, matindi yung araw dito. Pero afternoon sun naman, sa morning sun naman kasi, hindi masyado kasi natatakpan na nga dito sa likod. Tapos ito yun. Hindi ko rin napansin na nandun na iwan pala siya doon sa naaarawan. Ayan. Kawawa naman. So, ayan ang ating mga gulay sa ating rooftop garden. Ayan, meron din tayong bagong na kalabasa. Ayan, ang dami na niyang papabulaklak na kalabasa. O, diba, sayang naman to kung mamamatay at hindi natin aalagaan laban sa sikat ng araw o sa init ng araw. Ayan, meron na tayong makukuhang bulaklak. Kaya yung ibaba niya, yung pinakalupa niya ay nilagyan din natin ng may mga tuyong dahon, tsaka yung mga dahon na nalalaglag na medyo fresh pa ay nilagay natin sa ilalim, sa lupa niya. Ayan, at may bunga rin ng ating mga talong. Ayan, hindi ko alam kung magbubunga nga itong kalabasa na to, pero ang dami na namin dito nakuhang mga bulaklak niya. Diba, ang masarap din ito sa mga dinding, sa bulanglang. Ayan, yung bulaklak ng kalabasa. Ayan, meron pa rin tayong pechay. Meron pa rin tayong talbos ng kamote. At itong ating mga sili, ayan, mga buhay pa sila. At mga, ayan, lupay-pay na ang kanilang mga dahon. Minsan maghapon to ganito, kahit mo siya diligan ng diligan. Ayan, nalulupay-pay pa rin sila. Dahil nga sobrang init ng araw. So, ano nga bang ating mga pwedeng gawin para sila ay makasurvive ngayong summer? Kagaya nitong ating kalabasa, ayan. So, ang unang-una ay ang ating watering. Siyempre, kailangan natin silang diligan sa umaga. Ayan, didiligan natin sila ng tubig. At hindi lang umaga, maging sa hapon. Kaya twice a day. At meron ding mga halaman na hindi naman nangangailangan ng
masyadong tubig, kagaya itong mga philodendrons na to. Kapag mayroong coco cubes, ayan, spray lang ng tubig. Hindi sila nangangailangan ng maraming tubig. At siyempre dapat alam natin yung mga halaman na gusto ng maraming tubig. At meron din tayong mga halaman naman na hindi nangangailangan, or lalo kapag hindi naman sila nakalagay sa sikat ng araw, hindi naman sila kailangan natin na tubigan ng marami. Dapat alam natin yung mga halaman na yon, na meron din mga halaman na once a week lang yung dilig. Dahil kapag minsan, kapag nasobrahan natin sa tubig o sa basa, maaari silang mabulok yung mga ugat, pamahayan ng bakterya, o magkapunggo sila. Kaya yon, kaya mayroong mga halaman na hindi madalas diligan or tubigan. At ang pangalawang tips na maibibigay ko ay ang mulching, or paglalagay ng mga dried leaves o mga tuyong dahon sa ibabaw ng mga lupa ng ating mga halaman, ng ating mga pananim. So sa ganitong pamamaraan, hindi na-expose yung lupa sa sunlight at nagkikip siya ng moist. Kaya hindi masyadong madadry yung ating mga lupa. At sa ganito ring pamamaraan, nakakatipid tayo sa tubig. Diba? Ang hirap ng tubig ngayon dahil nga sa ibang lugar ay El Nino na. So ayan, mapapanatiling moist yung kanilang mga lupa dito sa paglalagay natin ng mga tuyong dahon. Hindi lang naman mga tuyong dahon, kung meron din tayo mga coco cubes, ayan, pwede rin nating lagyan. Ang number 3 na tips na aking ibibigay ay ang paglalagay ng shade net. Ayan, dahil hindi nila kakayanin kung masyado silang direkta sa araw. Ayan, paglalagay ng shade net, 70 to 80%. At kung sa palagay natin ay kulang pa yung ating shaded net, ito, dinagdagan ko pa rin siya ng big umbrella para doon sa talagang hindi kakayanin yung sikat ng araw. So, ayan po ang aking mga simple ways, simple tips na maibibigay at aking pong ginagawa sa aking mga pananim para po maprotektahan sila laban sa sikat ng araw. So, maraming salamat po sa